hindi niya ito inasahan. Sa lawak ng Maynila, sa milyon-milyong mukha na nakakasalubong araw-araw, bakit naman sa dinami-rami ng pagkakataon, siya pa? Ang anino ng kahapon na pilit niyang tinatakasan sa loob ng 5 taon, ngayon ay parang multong nagkatawang tao sa kanyang harapan, nakatitig. Ang mga matang iyon na minsan niyang tinitigan ng may paghanga ay ngayoy puno ng kuryosidad. Tila may pilit na inaalala sa kanyang anyo. Naramdaman ni Isabel Santos ang biglaang panlalamig ng kanyang buong katawan, ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ito na ba? Ito na ba ang kinatatakutan niya? 5 taon. 5 mahahabang taon na ang lumipas mula ng gabing iyon na nagpabago sa takbo ng kanyang buhay. Si Isa, na noon ay isang simpleng dalaga na puno ng pangarap, ngayon ay isa ng ina ng 5 bibo, malulusog, at makukulit na kambal, sina 1, 2, 3, 4, at ang bunso nilang si 5. Sila ang kanyang lakas, ang kanyang inspirasyon, ang dahilan kung bakit kinailangan niyang lunukin ang sariling pride at iwan ang payapang buhay sa kanilang munting baryo sa probinsya. Ang pangako ng mas magandang kinabukasan para sa 5 niyang anghel ang nagtulak sa kanyang mga paa pabalik sa magulong syudad ng Maynila. Sa awa ng Diyos at sa tulong ng isang malayong kamag-anak, natanggap siya bilang isang private nurse, o mas tamang sabihing caregiver, ng isang retiradong doktora, si Dra. Elena Ramirez. Isang matandang dalaga na mayaman, kilala sa larangan ng medisina, at ayon sa mga kwento, may busilak na puso. Ang mansyon ni Dra. Elena sa isang kilalang subdivision ay tila isang palasyo sa paningin ni Isa. Malayo sa sinilangan niyang dampa. Sa unang araw niya, pinilit niyang ipakita ang kanyang kahusayan at sipag. Isa, salamat at dumating ka. Alam mo naman, itong mga buto ko, hindi na kasing tibay ng dati, nakangiting sabi ni Dra. Elena habang inaayos ni Isa ang mga gamot nito sa bedside table. Mabait ang matanda, malumanay magsalita, at agad gumaan ang loob ni Isa. Siguro, magiging maayos din ang lahat dito, naisip niya, kasabay ng isang munting dalangin. Habang abala si Isa sa pag-aayos ng silid ni Dra. Elena, isang pamilyar na tunog ng mamahaling sasakyan ang narinig niyang pumarada sa labas. Maya-maya pa, isang matikas na boses ang umalingaw-ngaw mula sa ibaba, Ninang. Good morning po. Parang may kung anong malamig na kamay ang biglang humaplos sa batok ni Isa. Ang boses na iyon hindi maaari. Nagkakamali lang siguro siya ng dinig. Ngunit ang yabag ng mga sapatos na papalapit sa silid, ang tindig ng anino na humaharang sa liwanag mula sa pintuan. Paglingon niya, para siyang binuhusan ng isang drum ng nagielong tubig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, ang bibig ay bahagyang nakaawang, at ang hawak niyang baso ng tubig ay halos mabitawan niya. Ang lalaking nakatayo sa pintuan, nakangiti sa kanyang ninang Elena, ay walang iba kundi si Rafael De Leon. Ang kilalang-kilala at napakagwapong cosmetic surgeon. Ang lalaking minsan niyang minahal ng palihim. Ang lalaking ama ng kanyang 5 anak. Ang lalaking 5 taon na niyang pinipilit kalimutan, ang lalaking dahilan kung bakit siya tumakas, dala-dala ang lihim ng kanilang isang gabing pagsasama, sa pag-aakalang ito'y pag-aari na ng iba. Ninang, may bisita po pala kayo, sabi ni Raf, ang tingin ay lumipat mula kay Dra. Elena patungo kay Isa. Ang ngiti nito ay bahagyang nagbago, napalitan ng isang kunot sa noo, tila may sinusuri sa kanyang mukha. You have new nurse. Bumilis ang pintig ng puso ni Isa. Hindi siya makapagsalita. Pakiramdam niya ay umikot ang kanyang paligid. Hijo. Siya si Isabel, ang bago kong caregiver. Isa, siya si Rafael, ang inaanak ko, pagpapakilala ni Dra. Elena, walang kamalay-malay sa namumuong tensyon sa silid. Napilitan si Isang yumuko. Magandang umaga po, sir, halos pabulong niyang sabi, nanginginig ang boses. Rafael na lang, o Raf, sagot nito, ang mga mata ay hindi pa rin inaalis sa kanya. Parang nagkita na ba tayo, Miss Isabel? You look familiar. Halos masamid si Isa sa sarili niyang laway. Ito na nga ba? Naalala na ba siya nito? Ang kaba sa kanyang dibdib ay dumoble. Naku po, Sir Raf. Hindi po siguro. Baka po kamukha ko lang, mabilis niyang tanggi, pilit nang umingiti kahit pakiramdam niya ay bibigay na ang kanyang mga tuhod. Tumango lang si Raf, tila hindi kumbinsido pero hindi na rin nagpumilit.
Ibinaling na ulit nito ang atensyon sa kanyang ninang, nagtatanong tungkol sa kalusugan nito. Ngunit ramdam ni Isa ang paminsan-minsang pagsulyap nito sa kanya habang nag-uusap ang magninang. Bawat sulyap ay parang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Sa mga sumunod na oras, habang inaasikaso ni Isa si Dra. Elena, pag-check ng blood pressure, pag-abot ng gamot, paghahanda ng makakain, ay para siyang naglalakad sa alambre. Hindi niya maiwasang hindi mapansin si Raf na prenteng nakaupo sa sofa. Kinakausap ang ninang nito tungkol sa trabaho, sa mga bagong investment, sa kung ano-anong bagay na wala namang dating interes sa kanya. Ngunit ngayon, bawat kilos ni Raf, bawat ngiti, bawat halakhak, ay nagbabalik ng mga alaala. Ang alaala ng isang gabi, ang init ng mga yakap, ang tamis ng mga halik, ang sakit ng paglisan. Ang ama ng mga anak ko, paano na to? Paulit-ulit na tanong sa isip ni Isa. Hindi niya ako pwedeng makilala. Hindi niya pwedeng malaman ang tungkol sa mga bata. Masisira ang lahat. Sa kabilang banda, si Raf, habang nakikipagkwentuhan sa kanyang inang, ay hindi rin maalis sa isip ang mukha ng bagong caregiver. May kung anong pamilyar talaga dito. Ang mga mata nito, ang paraan ng pagyuko, ang boses na tila narinig na niya dati. Pero saan? Sa dami ng mga babaeng nakakasalamuhan niya, sa dami ng mga pasyente, sa dami ng mga social events na dinadaluhan niya, imposible nang matandaan pa ang lahat. Baka nga kamukha lang, naisip niya, iwinawaksi ang munting intriga. Nang hapon ding iyon, sa isang sikat na sports club, habang nagpapahinga mula sa isang laro ng golf, kasama ang matalik niyang kaibigan at kapwa-doktor na si Miguel, ay muli itong sumagi sa isip niya. Pre, parang ang lalim ng iniisip mo ah. Puna ni Miguel habang sumisimsim ng juice. May problema ba sa ospital? Umiling si Raf. Wala naman. Naalala ko lang yung bagong caregiver ni Ninang Elena. Medyo may something familiar sa mukha niya. Ewan, baka guni-guni ko lang. Oh, maganda ba? Tanong ni Miguel na may mapanuksong ngiti. Ngumisi si Raf, bumalik ang kanyang karaniwang playboy aura. Not bad. Pero alam mo naman ako, pre. Masyadong simple. Anyway, kamusta na nga pala yung model na pinakilala mo sa akin last week? Free ba siya for dinner tonight? Nagtawanan sila at pansamantalang naisantabi ni Raf ang palaisipan tungkol kay Isa. Nang oras na nang uwian ni Raf mula sa bahay ni Dra. Elena, nagkasalubong ulit sila ni Isa sa may pintuan. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong ito, mas matagal ang titig ni Raf, tila may pilit pa ring inaalala, sinusuri ang bawat anggulo ng kanyang mukha. Isang titig na nagpanginig sa buong katauhan ni Isa. Pagkatapos ng ilang segundong tila walang katapusan, tumango lang si Raf at tuluyan ng lumabas. Naiwan si Isang nakasandal sa pader, habol ang hininga, nangangatog sa kaba. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Naalala niya kaya ako, halos walang boses niyang bulong sa hangin, ang mga mata ay puno ng takot at pangamba. Pinilit ni Isa na ibaon sa pinakailalim ng kanyang isipan ang pagkataranta mula sa muling pagkikita nila ni Raf. Profesionalismo. Iyon ang paulit-ulit niyang itinatanim sa kanyang utak. Trabaho lang ito. Kailangan niya ng trabaho para sa kanyang 5 anghel. Ngunit sadyang mapagbiro ang tadhana at ang mansyon ni Dra. Elena, na sa unay tila isang ligtas na kanlungan, ay naging isang hawla ng kanyang mga alaala at takot. Madalas ang pagdalaw ni Raf sa kanyang ninang. Minsan ay para kumustahin lang, minsan ay may dala itong paboritong pagkain ng matanda, at kung minsan naman ay doon na ito nagdi-dinner. Bawat pagpasok ni Raf sa pintuan ay hudyat ng panibagong pagsubok para kay Isa. Ang kanyang mga kilos ay nagiging kalkulado, ang kanyang mga ngiti ay pilit, at ang kanyang mga mata ay laging alerto, umiiwas sa anumang direktang pakikipag-ugnayan dito. Sa mga sandaling iyon, hindi maiiwasang bumalik ang mga anino ng kahapon. Ang mga alaala ng gabing iyon. Nagsimula ito sa isang charity event na dinaluhan ni Isa, kasama ang dati niyang amo, isang event kung saan panauhing pandanga si Rafael de Leon. Nabighani si Isa sa karisma nito, sa talino, sa paraan nito ng pakikipag-usap sa mga tao. Nagkataong nagkasalubong sila sa may cocktail area. Isang ngiti mula kay Raf, isang nahihiyang pagbati mula kay Isa. Hindi niya alam kung paano, pero humantong sila sa isang mahabang kwentuhan. Tungkol sa mga pangarap, sa buhay, sa mga simpleng bagay.
Nagkaroon ng spark, isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Pagkatapos ng event, inalok siya ni Raf na ihatid. Sa sasakyan, nagpatuloy ang kanilang masayang usapan na uwi sa isang hindi planadong hapunan at kalaunan sa kondo unit ni Raf. Ang gabing iyon ay puno ng init, ng pagsinta, ng mga halik na nagpaalab sa damdaming matagal nang natutulog sa puso ni Isa. Sa mga bisig ni Raf, naramdaman niya ang isang uri ng kaligayahan na hindi pa niya naranasan. Umasa siya. Nagbaka sakali. Baka ito na. Baka si Raf na ang lalaking kukumpleto sa kanya. Ngunit ang umagang sumunod ay nagmistulang isang bangungot. Habang nasa banyo si Isa, narinig niyang may kausap si Raf sa telepono. Ang boses nito ay seryoso, puno ng commitment. Seryoso ako dito. This is a big commitment for me. Alam mong matagal ko na tong pinag-isipan. Hihintayin ko ang go signal mo. Ang bawat salita ay parang punyal na sumaksak sa puso ni Isa. May iba na pala siyang sineseryoso, ang mapait niyang naisip. Isang laruan lang pala ako. Isang panandali ang aliw. Durog na durog ang kanyang puso. Ang pag-asang namuo ay biglang naglaho, napalitan ng matinding sakit at kahihiyan. Habang abala si Raf sa paghahanda sa banyo, mabilis na dinampot ni Isa ang kanyang mga gamit. Walang lingon-likod, walang paalam, tahimik siyang lumabas ng kondo, unit na iyon, dala ang pira-pirasong puso at ang binhi ng kanilang isang gabing pagmamahalan. Ngayon, sa tuwing magtatama ang kanilang mga landas sa mansyon, pinipilit ni Isa na maging manhid. Ngunit ang puso may sariling isip. Ang dating kilig ay napapalitan ng kaba, ang dating paghanga ay nababahira ng takot. Takot na mabisto. Takot na malaman ni Raf ang tungkol sa mga bata. Si Raf naman, sa kabila ng kanyang abalang schedule bilang isang kilalang cosmetic surgeon at sa dami ng kanyang mga social commitments, ay hindi maiwasang mapansin ang kakaibang kilos ni Isa. Ang tila sinasadyang pag-iwas nito sa kanya. Ang paminsan-minsang pagkatulala nito habang nag-aayos ng gamit o naghahanda ng tsaa. At higit sa lahat, ang malalim na lungkot na paminsan-minsan ay sumisilip sa mga mata nito kapag inaakala niyang walang nakatingin. Isang hapon, habang nagbabasa ng dyaryo si Dra. Elena sa sala at si Isa naman ay nagtitiklop ng mga kumot, pumasok si Raf. Ninang, may dala po akong paborito niyong mango sago, bati ni Raf, sabay lapag ng isang paper bag sa center table. Naku, salamat Hijo. Tamang-tama, nag-crave ako nito, natutuwang sabi ni Dra. Elena. Isa, iha, kumuha ka ng mangkok sa kusina. Agad na tumalima si Isa. Pagbalik niya, naabutan niyang nag-uusap ang magninang. Inilapag niya ang mga mangkok. Isa, halika, tikman mo rin. Masarap to, specialty ng isang restaurant malapit sa klinik ko, alok ni Raf, nakangiti. Salamat po, Sir Raf. Pero busog pa po ako, magalang niyang tanggi, kahit ang totoo ay kumakalam na ang kanyang sikmura. Hindi na nagpumilit si Raf, ngunit nahuli ni Isa ang bahagyang pagkunot ng noo nito. Sa isa namang pagkakataon, naabutan ni Raf si Isa sa hardin, nagdidilig ng mga halaman ni Dra. Elena! Lumapit ito. Mahilig ka pala sa halaman, Isa, tanong ni Raf, sinisikap na maging casual. Nagulat si Isa. Ah, opo, sir. Nakakawala po ng pagod. Taga-probinsya ka nga pala, no? Saan ulit yun? Sa Laguna po, mabilis niyang sagot, iniwasan ang mga mata nito at nagpatuloy sa pagdidilig. Ramdam niya ang titig ni Raf sa kanyang likuran. Isang gabi, nasa maliit niyang kwarto si Isa. Nakabukas ang kanyang pitaka sa ibabaw ng mesa, at mula roon ay kitang-kita ang isang maliit, medyo kupas ng litrato ni Cinco, ang bunso niyang si Cinco na may malaking ngiti. Kinakausap niya ito sa isip, anak, konting tiis na lang ha. Para sa inyo lahat to. Biglang may kumatok. Si Raf. Isa, pinapatawag ka ni Ninang. Oras na yata ng gamot niya. Sa sobrang gulat, mabilis na isinara ni Isa ang pitaka at itinago sa ilalim ng unan. Ngunit sa pagmamadali niya, hindi niya namalayang bahagyang sumilip ang gilid ng litrato bago niya ito na itago ng tuluyan. Nasulyapan iyon ni Raf. Isang maliit na imahe ng isang batang nakangiti. Ano yan, Isa? Picture ng boyfriend mo, pabirong tanong ni Raf, ngunit may halong kuryosidad sa kanyang boses. Namula si Isa. Naku, sir. Wala po.
Pamangkin ko lang po yun, palusot niya, pilit na tumatawa. Sige po, pupuntahan ko na po si Ma'am Elena. At mabilis siyang lumabas ng kwarto, iniwan si Raf na nakatayo roon, napapaisip. Pamangkin? Pero bakit parang sobrang defensive niya? Patuloy ang mga araw. Patuloy ang pag-iwas ni Isa. Patuloy ang namumuong kuryusidad at bahagyang pagdududa sa isip ni Raf. Ang mansyon ni Dra. Elena ay naging isang entablado ng kanilang tahimik na laro ng taguan. Isang gabi, habang naghahanda si Isa ng tsaa para kay Dra. Elena sa kusina, hindi niya napigilang sumulyap sa labas ng bintana. Nakita niya si Raf nakausap ang isang magandang babae sa may gate, tila hinahatid ito. May dala itong bulaklak. Kumirot ang puso ni Isa. Sabi ko na nga ba? Marami pa rin siyang babae. Ano ba naman ang aasahan ko? Hindi niya namalayan, nakatulala na pala siya, hawak ang takure. Isa. Okay ka lang? Napapitlag si Isa. Si Raf, nasa likuran na pala niya. Sir Raf. Okay lang po. Medyo napagod lang po siguro. Sigurado ka, tanong ni Raf, ang mga mata ay tila sinusuri siya. Parang ang lalim lagi ng iniisip mo. Kung may problema ka, pwede kang magsabi kay Ninang. O kahit sa akin. Ang alok na iyon, kahit sinsero, ay lalo lang nagpakaba kay Isa. Hindi. Hindi ko pwedeng sabihin. Kahit kanino. Gabi. Nasa kanyang silid si Isa, kausap sa telepono ang kanyang ina, pabulong para walang makarinig. Ang pinto ng kanyang kwarto ay bahagyang nakaawang. Nay, kamusta na po sila dyan? Yung 5 kong anghel, miss na miss ko na po sila sobra, sabi ni Isa, nangingilid ang luha. Opo, Nay, malulusog naman po sila sana palagi. Ipagdasal niyo po ako dito. Mahirap po, pero kakayanin ko. Para sa kanila. Basta, Nay, ingatan niyo po palagi ang sikreto natin, ha? Walang dapat makaalam. Sa kabilang banda ng pasilyo, si Raf ay naglalakad papunta sana sa kusina para kumuha ng malamig na tubig. Napadaan siya sa tapat ng bahagyang nakaawang na pinto ng kwarto ni Isa. Narinig niya ang huling bahagi ng usapan. 5 kong anghel sikreto natin. Huminto si Raf. Kumunot ang kanyang noo. 5. Akala ko ba pamangkin lang? At anong sikreto? Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa kanyang isipan, nag-iwan ng isang malaking tandang pananong. Ang mga salitang di 5 kong anghel at sikreto natin ay tila mga multong bumubulong sa tainga ni Raf sa mga sumunod na araw. Hindi na niya ito mayalis sa kanyang isipan, kahit gaano pa siya kaabala sa kanyang klinika o sa mga sosyal na pagtitipon. Ang dating simpleng kuryusidad tungkol kay Isa ay nahaluan na ngayon ng isang matinding pagdududa. Mas naging mapagmatsyag si Raf. Bawat kilos ni Isa, bawat salita, bawat sulyap ay kanyang pinakikiramdaman. Napapansin niya ang biglaang pagbabago ng ekspresyon ni Isa kapag may tumatawag dito sa telepono mula sa probinsya, ang bahagyang pagkataranta, ang mabilis na paghahanap ng pribadong lugar para makipag-usap, at ang pilit na pagngiti pagkatapos. Ang mga simpleng tanong niya tungkol sa pamilya nito ay sinasagot nito ng paikot-ikot o di kaya ay mabilis na iniiba ang usapan. Isang umaga, naabutan ni Raf si Isa na hirap sa pag-aalalay kay Dra. Elena na medyo masama ang pakiramdam at tila mabigat ang katawan. Dahan-dahan lang po, Ma'am Elena, sabi ni Isa, bakas ang pag-aalala sa kanyang boses habang inaalalayan ang matanda papunta sa banyo. Nakita ni Raf ang pagod sa mukha ni Isa. Walang sabi-sabing lumapit siya. Ako na dyan, Isa, Anya, at marahang inalalayan ang braso ni Dra. Elena! Ninang, kaya pa po ba? Mas maigi siguro kung tatawag na tayo ng doktor nyo. Nagulat si Isa sa inasal ni Raf. Hindi niya inaasahan ang tulong nito. Salamat po, Sir Raf, mahina niyang sabi, bahagyang umiwas ng tingin. Ang init ng kamay ni Raf na dumampi sa braso ni Dra. Elena, malapit sa kamay niya, ay nagdulot ng kakaibang kuryente sa kanyang balat. Magpahinga ka muna, Isa. Mukhang puyat ka, sabi ni Raf, ang mga mata ay nakatitig sa kanya, may bahid ng sinserong pag-aalala. Tumango lang si Isa, nagpasalamat ulit at mabilis na lumayo. Ang simpleng kabaitang iyon ni Raf ay nagdulot ng munting init sa kanyang puso, ngunit kasabay nito ay ang mas matinding kaba.
Bakit siya nagiging mabait? May alam na ba siya? Isang hapon, habang nasa sala si Dra. Elena at nanonood ng paborito nitong teleserye, biglang may dumating na bisita. Isang napakagandang babae, balingkinitan ang katawan, nakasuot ng mamahaling damit at alahas, at may dalang isang malaking baukwet ng imported na bulaklak. Si Clarissa Villaverde. Raf, darling, malanding bati ni Clarissa nang makita si Raf na pababa ng hagdan. Agad itong lumapit at humalik sa pisngi ni Raf, na tila sanay na sanay na. I was just in the neighborhood, so I thought I'd drop by and say hi to Tita Elena. And to you, of course. Ang ngiti ni Clarissa ay matamis, ngunit ang mga mata ay tanging kay Raf lang nakatuon. Clarissa, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Raf, pilit nang umingiti. Halata ang bahagyang pagkairita sa tono nito, ngunit sinikap niyang maging magalang. Ninang, si Clarissa po, kaibigan ko. Si Isa, na naghahanda ng merienda sa kusina, ay tahimik na nagmamasid. Nakaramdam siya ng kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Selos? Hindi niya masabi. Ngunit ang paraan ng pagtitig ni Clarissa kay Raf, ang pagiging malapit nito, ay nagpapaalala sa kanya kung gaano kalayo ang mundo nila ni Raf. Oh, and who is this, Tita Elena? Tanong ni Clarissa, ang tingin ay lumipat kay Isa na kalalabas lang ng kusina dala ang tray ng juice at biskwit. Tinaasan siya nito ng kilay, mula ulo hanggang paa. Your new alalay? Ang salitang ki-alalay ay binigkas nito ng maihalong pangmamata. Siya si Isa, ang bago kong caregiver, sagot ni Dra. Elena, bahagyang sumimangot sa inasa ni Clarissa. Yumuko lang si Isa at magalang na inilapag ang merienda. Excuse me po, sabi niya at akmang aalis na. Sandali, iha, pigil ni Clarissa, ang ngiti ay hindi pa rin nawawala. Mukhang masipag ka, ah. Magkano ba ang sweldo mo dito? Baka gusto mong magtrabaho sa akin. Mas malaki ang maibibigay ko. Natigilan si Isa. Si Raf naman ay mabilis na sumingit. Clarissa, that's enough. Huwag mo nang abalahin si Isa. She's busy. May diin sa boses ni Raf, isang babala na naintindihan naman ni Clarissa, kahit nagpanggap itong walang narinig. Ang pakikitungo ni Raf kay Clarissa, ang pilit ng ngiti, ang halatang pag-iwas, ay ibang-iba sa paminsan-minsang pag-aalala na ipinapakita nito sa kanya. Napansin iyon ni Isa at lalo lang siyang naguluhan. Sa kanyang klinika, habang break time, muling sinubukan ni Raf na maghanap ng impormasyon tungkol kay Isabel Santos. Ang pangalan ay pangkaraniwan. Walang social media profile na tumutugma sa babaeng nagtatrabaho sa ninang niya, lalo na wala siyang makitang mga litrato ng mga bata. Tinawagan niya ang isang kaibigan na private investigator. Pre, baka pwede mo akong tulungan. May gusto lang akong ipa-background check. Simple lang naman. Sino yan, Raf? Bago mo na namang chika babe, biro ng kaibigan. Hindi, pre. Importante lang. Isabel Santos, taga Laguna daw. Nagtatrabaho ngayon kay Ninang Elena. Okay, sige. Text mo sa akin ang details. Bigyan mo ako ng ilang araw. Sa mga sumunod na araw, mas naging mapagmasid si Raf. Pinakikinggan niya ang bawat usapan ni Isa sa telepono, kahit papabulong ito. Sinusubukan niyang hulihin ang anumang salita na magbibigay linaw sa kanyang mga hinala. Isang gabi, pagkatapos ng hapunan, naglilinis si Isa sa sala. Maraming bisita si Dra. Elena kanina kaya medyo nagkalat. Si Raf ay nasa study room ng ninang niya, may tinatapos na papeles. Sa pagmamadali ni Isa na makatapos agad para makatawag na sa probinsya, hindi niya namalayan na may nahulog mula sa bulsa ng kanyang uniforme. Isang maliit, nakatuping papel. Sakto namang lumabas si Raf mula sa study room. Napansin niya ang papel sa sahig. Pinulot niya ito. Pagbuklat niya, nanlaki ang kanyang mga mata. Isang reseta. Gamot para sa ubo at sipon. Ang pangalan ng pasyente, Cinco Santos, 5 years old. Ang pangalan ng doktor ay mula sa isang maliit na klinika sa Laguna. 5 taon. Ang edad ay tumutugma sa 5 kong anghel na narinig niya. 5. Isa sa 5. Tumingin si Raf kay Isa, na walang kamalay-malay na nagpupunas ng mesa sa kabilang dulo ng sala. Ang puso ni Raf ay nagsimulang kumabog ng malakas. Ang pagdududa ay unti-unti nang nagkakaroon ng anyo.
Isang anyo na parehong kinatatakutan at gusto niyang kumpirmahin. Itinupi niya ang reseta at ibinulsa. Kailangan niyang makausap si Isa. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Ngayon na. Ang resetang iyon ay naging tinik sa lalamunan ni Raf. Paulit-ulit niyang binubunot mula sa kanyang bulsa, tinititigan ang pangalang Kisinko Santos, 5 years old. Ang bawat letra ay tila sumisigaw ng isang katotohanang pilit niyang hinahanapan ng kumpirmasyon. Ang mga piraso ng palaisipan, ang dilima kong anghel, ang palihim na mga tawag, ang resetang ito, ay unti-unti nang nagdidikit-dikit sa kanyang isipan. Samantala, si Isa ay walang kamalay-malay sa namumuong bagyo sa isip ni Raf. Ang tanging inaalala niya ay ang kalagayan ng kanyang mga anak sa probinsya. Gabi-gabi, bago matulog, tinitiyak niyang nakakausap niya ang kanyang ina para kumustahin sina 1, 2, 3, 4, at lalo na si 5 na madalas sipunin. Isang gabi, habang kausap ni Isa ang kanyang ina sa telepono, narinig niya ang hindi magandang balita. Anak, si 4 mataas na naman ang lagnat. Kanina pa hindi bumababa kahit pinainom ko na ng gamot, nanginginig ang boses ni Aling Nena sa kabilang linya. Parang nahihirapan din siyang huminga. Halos mabitiwan ni Isa ang telepono. Ang puso niya ay biglang kinabog ng sobrang lakas. Si 4, ang isa sa pinakamakulit niyang anak, ay sakitin. Nay, ano pong gagawin natin? Kailangan po siyang madala sa doktor agad. Baka po mapano ang anak ko. Hindi na napigilan ni Isa ang panginginig ng kanyang boses, ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Pagkababa ng telepono, hindi na siya nagdalawang isip. Kailangan niyang umuwi. Kailangan siya ng anak niya. Nagmamadali siyang nag-ayos ng kaunting gamit, ang isip ay gulong-gulo. Pupuntahan niya si Dra. Elena para magpaalam. Sakto namang paglabas niya ng kanyang silid, nakasalubong niya si Raf na tila maisadya rin kay Dra. Elena! Nakita agad ni Raf ang pamumutla ni Isa, ang bakas ng luha sa kanyang mga pisngi, at ang hindi maitatagong pagkataranta sa kanyang mga mata. Ang dala nitong maliit na bag ay lalo pang nagpatibay sa kanyang mga hinala. Isa, anong problema? Bakit ka umiiyak? Aalis ka ba? Sunod-sunod na tanong ni Raf, ang boses ay seryoso, maihalong otoridad. Huminga ng malalim si Isa. Alam niyang wala na siyang kawala. Sir Raf, si Kay kailangan ko po kasing umuwi ng probinsya. Agad-agad po. Bakit? Anong nangyari? Tanong ulit ni Raf, ang mga mata ay nakatitig sa kanya, tila binabasa ang bawat emosyon sa kanyang mukha. Kinuha ni Raf ang resetang nahulog ni Isa noong isang gabi mula sa kanyang bulsa. Ito ba ang dahilan, Isa? Yung reseta na nakita ko para ba to sa anak mo? May sakit ba ang anak mo? Hindi na napigilan ni Isa ang paghikbi. Tumango siya, ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. Oo po, sir. May anak po ako. Ang mga salitang iyon ay tila napakabigat bigkasin, ngunit kailangan. Kailangan niya po ako ngayon. Mataas po ang lagnat niya. Nagulat si Raf sa biglaang pag-amin, kahit pa may hinala na siya. Ang direktang kumpirmasyon mula kay Isa ay may iba pa ring bigat. Nakita niya ang desperasyon sa mga mata nito, ang tunay na pag-aalala ng isang ina. Ilan ang anak mo, Isa? Diretsahang tanong ni Raf, ang boses ay mas malumanay na ngayon, ngunit may diin pa rin. Natigilan si Isa. Hindi niya kayang sabihin ang totoo. Hindi pa. Iisa lang po, sir, pagsisinungaling niya, yumuko para itago ang guilt sa kanyang mga mata. Narinig ni Dra. Elena ang kanilang pag-uusap mula sa kanyang silid na bahagyang nakaawang ang pinto. Lumabas ito, bakas ang pag-aalala. Isa, Hijo, anong nangyayari dito? Ipinaliwanag ni Isa ang sitwasyon na maisakit ang kanyang anak sa probinsya. Nako, iha, kung ganoon, sige na. Unahin mo ang anak mo. Ang pamilya ang pinakaimportante, malumanay na sabi ni Dra. Elena, hinahaplos ang likod ni Isa. Tumingin si Raf kay Isa, pagkatapos ay sa kanyang ninang. May bahid ng inis sa kanyang mukha dahil sa paglilihim ni Isa, ngunit naintindihan niya ang urgensya ng sitwasyon. Bilang doktor, alam niya kung gaano kahalaga ang bawat minuto kapag may karamdaman. Sige, umuwi ka na, Isa, sabi ni Raf, ang boses ay formal. Gamitin mo na yung isang sasakyan ni Ninang para mas mabilis kang makarating doon.
Ihahatid ka ng driver natin sa terminal ng bus. Tumigil siya saglit, tinitigan si Isa. Pero kailangan mong bumalik agad, naiintindihan mo. Kailangan ka pa rin dito ni Ninang. Tumango si Isa, pinupunasan ang kanyang mga luha. Opo, Sir Raf. Maraming salamat po. Babalik po ako agad. Bago tuluyang umalis si Isa, muling nagsalita si Raf, ang mga mata ay puno ng hindi masabi. Isa lang ba talaga ang anak mo, Isa? Ang tanong na iyon ay muling nagpakaba kay Isa. Tumango lang siya ulit, hindi makatingin ng diretso kay Raf, at mabilis na nagpaalam. Habang nasa sasakyan si Isa, patungo sa terminal, hindi maalis sa isip niya ang mga tanong ni Raf, ang paraan ng pagtitig nito. Alam niyang may pagdududa na ito. Ang sikreto niyang pilit niyang itinatago ay unti-unti nang nabubunyag. Sa kabilang dako, naiwan si Raf sa mansyon, gulong-gulo ang isip. Isang anak. Totoo kaya? O mayroon pa ring kulang sa kwento? Ang mga salitang di lima kong anghel ay patuloy na umuukil-kil sa kanyang utak. Hindi siya mapakali. Samantala, sa probinsya, habang abala si Isa sa pag-aalaga sa may sakit niyang si Cuatro, hindi niya alam na may isang pares ng matang lihim na nagmamasid sa kanya. Isang babae na tila ordinaryong residente lang ng baryo, ang palihim na kumukuha ng mga litrato ni Isa gamit ang cellphone nito. Ang babaeng ito ay si Celia, isang malayong kamag-anak ni Clarissa Villaverde na taga roon din sa probinsya. Inutusan siya ni Clarissa na alamin ang lahat tungkol kay Isa, lalo na kung may tinatagong baho ito. Nakita ni Celia hindi lang si Isa at si Cuatro. Nakita niya ang 4 pang mga bata na malayang naglalaro sa bakuran, sina 1, 2, 3 at 5. Magkakamukha. At ang mas nakakuha ng kanyang atensyon, ang ilan sa mga bata ay maihawig sa isang kilalang personalidad na madalas makita sa mga society pages. Narinig din ni Celia ang usapan ng mga kapitbahay na dumadalaw. Ang swerte naman ni Aling Nena, 5 apo agad ang binigay nitong si Isa. At ang gagwapo't gaganda pa. Napangisi si Celia habang patuloy sa pagkuha ng mga litrato at maikling video. 5 anak pala, ha? At kamukha pa ni Izzy. De Leon ang ilan. Lisa, this is very, very interesting. Agad niyang ipinadala ang mga ebidensya kay Clarissa. Ang lihim ni Isa, na akala niya iligtas sa kanilang munting baryo, ay hindi na pala lihim sa lahat. At ang katotohanan ito ay malapit ng sumabog. Nakabalik si Isa sa Maynila matapos ang ilang araw, dala ang kaunting gumaang na pakiramdam dahil bumuti na ang kalagayan ni Cuatro. Ngunit ang bigat sa kanyang dibdib dahil sa patuloy na paglilihim kay Raf ay naroon pa rin, parang isang malaking batong nakadagan dito. Sinubukan niyang ibalik ang lahat sa normal, na para bang walang nangyari, na para bang hindi siya tinanong ni Raf tungkol sa pagkakaroon ng anak. Ngunit si Raf, sa kabilang banda, ay hindi na mapakali. Ang mga salitang di 5 kong anghel na narinig niya, ang pag-amin ni Isa na may iisa siyang anak, at ang mga larawan at impormasyong ipinadala ng kanyang private investigator ay bumabagabag sa kanya araw at gabi. 5 taon. 5 anak. Posible ba? At kung totoo, bakit isa lang ang inamin ni Isa? Isang umaga, nagpaalam si Raf kay Dra. Elena na may pupuntahan siyang isang importanteng medical mission sa isang malayong probinsya. Ang totoo, naghanap siya ng dahilan para puntahan ang probinsya ni Isa. Dala ang address na nakuha ng kanyang investigador, nagmaneho siya patungo roon, ang puso niya ay kumakabog sa halo-halong kaba, pag-asa, at takot. Hapon na nang marating ni Raf ang simpleng baryo kung saan nakatira ang pamilya ni Isa. Isang tipikal na tanawin sa probinsya ang sumalubong sa kanya, mga batang naglalaro sa kalsada, mga tandang na tumitilaok, mga sari-sari store na puno ng mga paninda. Huminto siya sa tapat ng isang maliit, ngunit maayos na bahay na yari sa pinaghalong kahoy at semento. May maliit na bakuran kung saan may mga nakasampay na damit at mga halamang namumulaklak. Ito na marahil ang bahay ni na Isa. Bumaba siya ng sasakyan, nanginginig ang mga tuhod. Huminga siya ng malalim. Habang papalapit siya sa gate na yari sa kawayan, natigilan siya sa kanyang nakita. Sa loob ng bakuran, isang babae ang masayang nakikipaghabulan sa mga bata. Si Isa. Ngunit hindi lang 1 o 2 bata ang kanyang kalaro. 5. 5 maliliit na bata na halos magkakamukha, ang kanilang mga halakhak ay umaalingaw sa buong paligid.
Ang isa ay kamukhang-kamukha ni isa. Ang isa naman ay may mga matang singkit. Ngunit ang tatlo pa ay may mga tampok sa mukha na hindi maipagkakaila ni Raph, ang hugis ng kanilang mga mata, ang korte ng kanilang mga labi. Ang paraan ng kanilang pagngiti para siyang nakatingin sa mga lumang litrato niya noong siya ay bata pa. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Raph. Ang hangin ay tila tumangging pumasok sa kanyang mga baga. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, ang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang tanawin. Si Isa, sa kalagitnaan ng pakikipaglaro, ay napalingon sa direksyon ng gate. Ang kanyang ngiti ay biglang naglaho nang makita kung sino ang nakatayo roon. Para siyang napako sa kanyang kinatatayuan, ang mukha ay namutla na parang papel. Raph, halos walang boses niyang sabi, ang mga mata ay puno ng gulat at takot. Anong ginagawa mo dito? Ang mga bata, napansin ang pagbabago sa ekspresyon ng kanilang ina, ay nagsihinto rin sa paglalaro at napatingin kay Raph, ang mga inosenteng mukha ay puno ng pagtataka. Hindi agad nakapagsalita si Raph. Naglakad siya papalapit, dahan-dahan, na parang isang taong nasa panaginip. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa limang bata, pagkatapos ay lilipat kay Isa, at muli sa mga bata. Ang bawat hakbang ay tila napakabigat. Sino sila, Isa? Tanong ni Raph, ang boses ay garalgal, nanginginig, halos hindi na makilala. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib, isang halo ng matinding sakit, galit, pagkalito, at isang emosyong hindi niya mapangalanan. Sino dyan, batang Isabel? Pasigaw niyang tanong, hindi na napigilan ang nag-uumapaw na emosyon. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw, nagpatigil sa masasayang huni ng mga ibon sa paligid. Ang mga bata ay napaurong sa takot, napakapit sa palda ng kanilang ina. Si Isa ay napaluha na lang, walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Ang katotohanang matagal niyang itinago, ang sikretong pilit niyang iningatan, ay sumabog na sa kanyang harapan. Sumagot ka, Isa. Mga anak ko ba sila? Muling sigaw ni Raph, ang mukha ay namumula sa galit at sakit. Hinawakan niya si Isa sa braso, hindi mahigpit ngunit may diin. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sa wakas, sa gitna ng kanyang mga hikbi, tumango si Isa. Raph. Sila ang mga anak natin. Ang mga salitang iyon ay parang bombang sumabog sa pandinig ni Raph. Mga anak nila. 5. 5 buhay na bunga ng isang gabing akala niya ay wala lang kahulugan. Napabitaw siya sa braso ni Isa, napasapo sa kanyang noo, tila hindi kayang tanggapin ng kanyang isipan ang revelasyon. Dinala ni Isa si Raph sa loob ng kanilang munting bahay. Ang mga bata ay naiwan sa pangangalaga ng kanyang ina na si Aling Nena, na tahimik lang na umiiyak sa isang sulok, alam na ang bigat ng kakaharapin ng kanyang anak. Sa maliit na sala, sa harap ng isang lumang lamisita, umagos ang mga luha ni Isa habang ikinukwento niya ang lahat kay Raph. Ang narinig niyang usapan sa telepono. Ang pag-aakala niyang may iba itong mahal. Ang takot at kahihiyan na naramdaman niya. Ang hirap ng pagbubuntis at panganganak ng mag-isa. Ang mga sakripisyo niya sa pagpapalaki sa 5 bata sa loob ng 5 taon na tanging ang kanyang pamilya lang ang karamay. Natakot ako, Raph, humihikbing sabi ni Isa. Akala ko hindi mo kami tatanggapin. Akala ko pabigat lang kami sa buhay mo, lalo na't may iba ka ng siniseryoso noon. Patawarin mo ako, Raph, patawarin mo ako sa paglilihim ko. Si Raph ay nakikinig lang, walang emosyon ang mukha, ngunit sa loob-loob niya ay naggangalit ang isang bagyo. Galit. Sakit. Pagsisisi. Panghihinayang. 5 taon ng buhay ng kanyang mga anak ang nawala sa kanya. 5 taon na hindi niya sila nakita, nayakap, na alagaan. Habang nagaganap ang emosyonal na komprontasyon sa loob ng bahay, sa di kalayuan, mula sa isang nakatagong pwesto, si Celia, ang esif ni Clarissa, ay abalang-abala sa pagkuha ng mga litrato at video ng buong eksena. Ang galit na mukha ni Raph. Ang umiiyak at nagmamakaawang si Isa. Ang 5 bata na sumisilip sa bintana, puno ng pagtataka at takot. Jackpot, bulong ni Celia sa sarili, isang ngiting tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi. This is pure gold. Siguradong matutuwa si Maam Clarissa dito. Ang sikat na si De Leon, may instant family pala. At 5 pa. Mabilis niyang isinend ang mga bagong kuha kay Clarissa. Ang sikreto ay nabunyag na.
Ngunit ang pagsabog nito ay simula pa lamang ng mas malaking unos sa buhay ni Raf at Isa. Ang pagsabog ng katotohanan ay nag-iwan ng malalim na sugat at matinding kalituhan, hindi lang kay Isa, kundi lalo na kay Raf. Pagkatapos ng mahabang paliwanagan ni Isa, ang namutawing galit sa dibdib ni Raf ay hindi agad napawi. Naghalo-halo ang emosyon, galit kay Isa sa matagal na paglilihim, galit sa sarili dahil naging bulag siya sa mga senyales, at isang hindi maipaliwanag na sakit para sa mga nasayang na taon na hindi niya nakasama ang kanyang mga anak. 5 taon, Isa. 5 taon mo silang itinago sa akin, halos pasigaw na sumbat ni Raf, ang mga kamao ay nakakuyom. Nandito pa rin sila sa sala ng bahay ni na Isa, ang tensyon ay halos hinihiwa ang hangin. Hindi mo ba naisip na karapatan kong malaman? Nakarapatan kong makilala sila, mahalin, alagaan? Ninakaw mo sa akin ang pagkakataong iyon. Natakot ako, Raf, ganting umiiyak ni Isa. Anong gusto mong gawin ko noon? Haharapin kita at sasabihin, Raf, nabuntis mo ako pagkatapos ng isang gabi, pero narinig kong may iba ka ng mahal kaya heto, panagutan mo kami. Hindi ko kaya, Raf. Masyado akong nasaktan at nahiya. Ang bawat salita ay parang mga kutsilyong naghihiwa sa kanilang mga puso. Bumalik sa alaala ni Raf ang sarili niyang masakit na nakaraan. Ang kanyang mga magulang, laging nag-aaway, nagkakasakitan ng salita, hanggang sa tuluyan ng maghiwalay. Siya ang naiwan sa gitna, pasan ang bigat ng kanilang sirang pamilya. Ang takot na iyon, ang takot na maranasan ng iba ang kanyang dinanas, ang takot na makasakit o masaktan, ang takot sa responsibilidad na kaakibat ng isang pamilya. Lahat ng iyon ay bumalik. Pinalala pa ng bigla ang revelasyon na mailima na siyang anak. Pero hindi sapat na dahilan iyon para ipagkait mo sa akin ang mga anak ko. Giit ni Raf, ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at sakit. Hindi ko sila ipinagkait sa'yo, Raf, humihikbing sagot ni Isa. Inilayo ko lang sila sa sakit na posibleng maranasan nila kung hindi mo kami matatanggap. Sa gitna ng kanilang mainit na pagtatalo, biglang pumasok si Uno, ang panganay sa kambal, na maihawak na isang baso ng tubig. Ang mukha nito ay seryoso, tila matanda para sa kanyang edad. Nanay, tito baka po gusto niyo ng tubig, alok ni Uno, ang mga mata ay nagpapalipat-lipat ng tingin kina Isa at Raf. Naririnig po namin kayo sa labas. Nag-aaway po ba kayo? Natigilan sina Raf at Isa. Ang inosenteng tanong ng bata ay parang isang malamig na tubig na ibinuho sa kanilang nag-aapoy na damdamin. Tumingin si Raf kay Uno, ang mga mata nito, ang tindig, ang paraan ng pagsasalita, nakikita niya ang sarili niya. Isang munting bersyon niya. At hindi lang si Uno, kundi 4 pa. Ang katotohanan iyon ay unti-unting lumalamod sa kanyang galit, napapalitan ng isang kakaibang kirot, isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Tumayo si Raf, lumayo ng kaunti, humarap sa bintana. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang mag-isip. 5 anak. Paano niya haharapin ito? Paano niya sasabihin sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kaibigan, sa mundo? Ang kanyang reputasyon bilang isang kilalang doktor, bilang isang eligible bachelor. Habang si Raf ay nakikipagbuno sa sarili niyang mga demonyo, si Isa naman ay niyakap si Uno. Okay lang kami, anak. Nag-uusap lang kami ni Tito Raf mo. Nang mga sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Raf. Isang numero na hindi nakarehistro sa kanyang phonebook, ngunit alam niya kung kanino galing dahil sa text message na kasunod nito. Answer this, Raf. It's important. Ni. Si Clarissa. Nagpaalam si Raf saglit kina Isa at lumabas ng bahay para sagutin ang tawag. Raf, darling. Kamusta ang reunion niyo ng pamilya mo? Ang boses ni Clarissa sa kabilang linya ay matamis ngunit puno ng sarkasmo. I saw the pictures. Ang cute ng mga souvenirs mo. 5 pa. Mukhang masipag ka pala, Dosi. Nanlamig ang buong katawan ni Raf. Anong kailangan mo, Clarissa? Tanong niya, pilit na kinokontrol ang galit sa kanyang boses. Simple lang, Raf. Alam mo namang matagal na kitang gusto, di ba? At alam kong may something din tayo, kahit anong iwas mo. Ngayon, may alas ako laban sa'yo. Isang napakalaking alas. Humalakhak si Clarissa. Imagine, J. Rafael de Leon, the most sought-after surgeon, the ultimate playboy, biglang may 5 anak sa labas. Sa isang probinsyana pa.
Anong sasabihin ng alta sosyedad? Anong mangyayari sa karir mo? Huwag mong idamay ang mga bata dito, Clarissa, mariing sabi ni Raf. Oh, I won't. Kung gagawin mo ang gusto ko. Ang banta ay malinaw. May dinner tayo bukas. 7 o'clock. Sa paborito nating restaurant. Don't be late, Raf. Or else baka aksidenteng ma-share ko itong mga cute pictures sa mga kaibigan kong taga-media. Alam mo na, for old times' sake. At ibinaba na ni Clarissa ang telepono. Napahigpit ang hawak ni Raf sa kanyang cellphone, ang mga ugat sa kanyang liig ay lumitaw. Ang galit niya kay Isa ay napalitan ngayon ng galit kay Clarissa, at ng matinding pag-aalala para sa kanyang mga anak. Hindi niya hahayaang masira ang buhay ng mga ito dahil lang sa isang eskandalo. Pumasok siyang muli sa bahay, ang mukha ay mas lalong bumagsak. Nakita niya si Isa nakausap ang mga anak nito, pilit na pinapatahan ang mga ito. Ang eksenang iyon, isang ina na pilit nagpapakatatag para sa kanyang mga anak, ay muling kumurot sa puso ni Raf. Ang digmaan ay nagsisimula pa lamang. Isang digmaan sa pagitan ng kanyang puso at ng kanyang masakit na nakaraan. Isang digmaan laban sa mga taong gustong manira sa kanya. At isang digmaan para sa pamilyang ngayon lang niya natagpuan. Ang mga sumunod na araw ay puno ng alanganin at hindi siguradong mga kilos. Nagdesisyon si Raf na manatili muna sa probinsya ng ilang araw, sa isang maliit na inn malapit sa baryo ni na Isa. Gusto niyang makasama ang mga anak niya, gusto niyang subukang bumawi sa mga nasayang na panahon, kahit pa hindi niya alam kung paano sisimulan. Ngunit ang bawat pagtatangka niya ay sinasalubong ng isang pader, ang pader ng pag-aalinlangan mula kay Isa, ang pader ng pagdududa mula sa ina nito na si Aling Nena, at ang pader ng hiya at pagtataka mula sa 5 munting anghel. Nanay, sino po ba talaga si Tito Pogi? Tanong ni Dos isang umaga habang nag-aalmusal sila. Bakit po siya laging nakatingin sa atin? Napabuntong hininga si Isa. Anak, si Tito Raf niyo kaibigan siya ni nanay. Matagal na kaming hindi nagkita. Isang kasinungalingang alam niyang hindi magtatagal. Sa tuwing dadalaw si Raf sa bahay nila, laging may dalang pasalubong na mga laruan o pagkain, ay ramdam niya ang malamig na pakikitungo ni Aling Nena. Hindi ito nagsasalita ng masama, ngunit ang mga titig nito ay sapat na para iparamdam kay Raf na hindi pa siya lubusang tanggap. Hijo, alam kong gusto mong makilala ang mga apo ko, sabi ni Aling Nena isang hapon habang nagkakape sila sa labas ng bahay, at si Isa naman ay nasa loob, inaasikaso ang mga bata. Pero sana maintindihan mo rin kami. 5 taon naming itinaguyod ang mga batang iyan nang wala ka. Hindi mo alam ang hirap na pinagdaanan ng anak ko. Naiintindihan ko po, Aling Nena, magalang na sagot ni Raf. At wala po akong ibang hangad kundi ang makabawi sa kanila, lalo na kay Isa. Ang mga bata naman, sa kabila ng kanilang natural na kakulitan, ay nagpapakita ng pag-aalangan kay Raf. Si Uno, bilang panganay, ay laging mapagmasid, tila sinusuri ang bawat kilos ng Tito Pogi nila. Si Dos at Tres, ang kambal na babae, ay mahiyain at laging nagtatago sa likod ni Isa. Si Cuatro, ang sakitin, ay medyo palakaibigan ngunit may distansya pa rin. At si Cinco, ang bunso, ang tanging tila walang pakialam at kung minsan ay ngumingiti pa kay Raf. Isang hapon, sinubukan ni Raf na makipaglaro sa mga bata sa bakuran. Dala niya ang isang mamahaling remote-controlled na kotse. Mga bata, tingnan niyo to, masayang sabi ni Raf. Ngunit ang mga bata, sandaling tiningnan lang ang laruan, pagkatapos ay bumalik sa paglalaro ng piko at tumbang preso gamit ang mga tansan at lumang tsinelas. Napakamot sa ulo si Raf. Hindi niya alam kung paano kukunin ang loob ng mga ito. Lumaki siyang mag-isa, walang mga kapatid na kalaro. Ang mundo ng mga bata ay bago sa kanya. Nakita ni Isa ang eksena mula sa bintana. May kirot siyang naramdaman. Nakikita niya ang pagsisikap ni Raf, gaano man ito ka-clumsy. Ngunit ang takot sa kanyang puso ay mas matindi pa rin. Takot na baka masanay ang mga anak niya sa presensya ni Raf, tapos ay bigla na lang itong mawawala ulit. Takot na baka muling masaktan ang kanyang puso. Samantala, sa Maynila, si Clarissa ay hindi tumitigil sa kanyang mga plano. Araw-araw siyang tumatawag o nagte-text kay Raf, nagpapaalala sa dinner date nila at sa mga ebidensyang pihawak niya. Raf, darling, I hope you're not forgetting our date, sabi ni Clarissa sa isang voice message.
I'm really looking forward to it and I'm sure you don't want our little secret to get out, right? Isipin mo na lang ang kahihiyan. Ang mga De Leon mababahira ng eskandalo. Isang gabi, habang nag-scroll si Isa sa kanyang Facebook account, gamit ang luma niyang cellphone, isang post mula sa isang sikat na showbiz blog ang pumukao sa kanyang atensyon. Isang blind item. Blind item, sino itong sikat DV Dr. TDE Stars, kilala si kanyang kagwapuhan pagiging playboy, DV di umano itinatagong instant family, si isang malayong probinsya. Ayon si ating AZ Maritz, hindi lang isa kundi 5 anghel dance biglang lumitaw sa buhay niya. Sealed, Dennis kanyang apelyido Jeffy Sing AC isang kaharian, Jeffy Dan kanyang specialty si pagpapaganda ng AE bituin. #forbidden fruit #secret family #Dr. Love Child. Kahit walang pangalan, alam ni Isa kung sino ang tinutukoy. Ang A. De Leon na parang ihari at ang key cosmetic surgeon na nagpapaganda ng mga artista. Si Raph. Nanlamig ang buong katawan ni Isa. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Ang mga kamay niya ay nagsimulang manginig. Nagsisimula na ang gulo, bulong niya sa sarili, ang mga mata ay napuno ng luha. Ang takot na nararamdaman niya ay hindi na lang para sa sarili niya, kundi para sa kanyang 5 anak na walang kamuwang-muwang sa masalimuot na mundo ng kanilang ama. Ang sikreto nilang pilit niyang iningatan ay tila isang bomba na anumang oras ay sasabog at sisira sa kanilang tahimik na buhay. Ang banta ni Clarissa ay hindi na lang isang banta. Ito na ang simula ng isang digmaang hindi nila hiniling. Ang blind item ay mabilis na kumalat na parang apoy sa social media. Sa loob lang ng ilang oras, libo-libo na ang shares at comments. Kahit walang direktang pangalan, marami ang nakahula kung sino ang tinutukoy. Ang pangalan ni Rafael De Leon ay naging laman ng mga usap-usapan sa mga online forum at showbiz chismis sites. Sa ospital kung saan nagtatrabaho si Raf, ramdam na ramdam niya ang epekto. Ang mga pasyente ay nagtatanong, ang mga kapwa-doktor ay nagbubulungan, at ang ilang high-profile clients ay biglang nag-cancel ng kanilang mga appointment. Isang araw, ipinatawag siya ng board of directors ng ospital. Chay. De Leon, bungad ng matandang chairman ng board, si Ingrid Hernandez. Alam mo na siguro ang dahilan kung bakit ka namin ipinatawag. These rumors are affecting the hospital's reputation. We need you to address this issue immediately and professionally. Ang tono ni Ingrid Hernandez ay seryoso, may halong pag-aalala. Si Isa naman, sa probinsya, ay hindi mapakali. Ang bawat share ng blind item na nakikita niya ay parang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Sinisisi niya ang sarili. Kasalanan ko to, paulit-ulit niyang bulong habang yakap-yakap ang mga anak. Kung hindi na lang sana ako bumalik ng Maynila, kung hindi na lang sana ulit kami nagkita ni Raf, hindi sana mangyayari to. Ang takot niya ay hindi na lang para sa sarili niya, kundi sa posibleng kahihiyan at panghuhusga na maaaring maranasan ng kanyang mga anak. Ngunit si Raf, sa kabila ng pressure mula sa trabaho at sa pamilya De Leon na nagsisimula na ring magtanong, ay hindi nagpatinag. Ang galit niya kay Clarissa ay mas lalong tumindi, ngunit mas naging malinaw sa kanya ang kailangan niyang gawin. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Isa nang huli silang magkausap sa telepono. Narinig niya ang panginginig ng boses nito. At higit sa lahat, naisip niya ang kanyang 5 anak, mga inosenteng bata na walang kasalanan kundi ang maging bunga ng isang pag-ibig na hindi inaasahan. Nagdesisyon siyang harapin ang issue, hindi para iligtas ang sarili niyang reputasyon, kundi para protektahan ang kanyang bagong pamilya. Isang gabi, muling pinuntahan ni Raf si Isa sa probinsya. Tahimik silang naupo sa maliit na balkon ng bahay ni na Isa, sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan. Ang mga bata ay mahimbing nang natutulog sa loob. Isa, panimula ni Raf, ang boses ay malumanay ngunit puno ng determinasyon. Alam kong natatakot ka. Alam kong sinisisi mo ang sarili mo. Pero wala kang kasalanan dito. Napatingin si Isa kay Raf, ang mga mata ay puno ng luha. Pero Raf, dahil sa atin nasisira ang pangalan mo. Ang career mo. Umiling si Raf. Ang pangalan, ang career, mababawi yan. Pero ang pamilya, ang mga anak natin, hindi ko sila kayang talikuran. Huminga siya ng malalim. Sa totoo lang, Isa, natatakot din ako.
Natatakot akong maging ama. Alam mo naman ang pinagdaanan ko sa pamilya ko, di ba? Muling sumagi sa isip niya ang mga alaala ng kanyang magulong kabataan, ang sirang pamilya na nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang puso. Ayokong maranasan ng mga anak ko ang naranasan ko. Ayokong lumaki silang may kulang na may hinahanap. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Isa. Pero simula nang makilala ko sila, simula nang makita ko ang mga ngiti nila, ang mga mata nilang kamukhang kamukha ko, may nagbago sa akin. Ang takot ay napalitan ng isang pagnanais na protektahan sila, na alagaan sila, na mahalin sila. May pangingilid na luha sa mga mata ni Raf, isang emosyong bihirang-bihira niyang ipakita. Hindi ko alam kung paano maging ama, Isa. Wala akong ideya. Pero gusto kong subukan. Gusto kong matuto. Para sa kanila. Para sa atin. Ang mga salitang iyon, ang sinseridad sa boses ni Raf, ang vulnerabilidad na ipinakita nito, ay unti-unting tumunaw sa yelo na bumabalot sa puso ni Isa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, nakita niya ang tunay na Rafael de Leon, hindi ang sikat na doktor, hindi ang playboy, kundi isang lalaking nasasaktan, natatakot, ngunit handang lumaban para sa kanyang pamilya. Isang lalaking handang magbago. Tulungan mo ako, Isa, pakiusap ni Raf, ang boses ay halos pabulong na. Tulungan mo akong maging ama sa kanila. Tulungan mo akong buuin ulit ang pamilyang ito. Hindi na napigilan ni Isa ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lang ito luha ng takot o sakit, kundi luha ng pag-asa. Isang munting pag-asa na sumisilip sa gitna ng unos. Gagawin ko, Raf, sagot ni Isa, ang boses ay nanginginig ngunit may bagong tatag. Gagawin natin para sa mga anak natin. Nang mga sandaling iyon, habang magkaharap sila sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang bagong yugto ang nagsisimula para sa kanilang dalawa. Ang daan ay hindi magiging madali, puno pa rin ito ng mga pagsubok, ngunit sa pagkakataong ito, haharapin nila ito ng magkasama. Biglang tumunog ang telepono ni Isa. Si Aling Nena, ang kanyang ina, ang nasa kabilang linya, ang boses ay puno ng pagkataranta at takot. Isa. Anak. Si Cinco. Si Cinco. Isinugod namin dito sa maliit na ospital sa bayan. Hindi siya makahinga ng maayos. Kanina pa siya nilalagnat ng mataas. Natigilan sina Isa at Raf. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, puno ng bagong pag-aalala. Si Cinco, ang bunso nilang sakitin. Ang unos ay hindi pa pala tapos. Isang mas malaking pagsubok ang biglang dumating, susubukin ang kanilang bagong tatag, ang kanilang bagong pag-asa. Ang balita tungkol sa pagkakasakit ni Cinco ay parang kidlat na gumising sa natutulog na pangamba ni na Isa at Raf. Lahat ng naunang alitan, mga pagdududa, at ang kumakalat na chismis ay pansamantalang na isantabi. Ang tanging mahalaga sa sandaling iyon ay ang kaligtasan ng kanilang bunsong anak. Kailangan natin siyang dalhin sa Maynila, Raf, natatarantang sabi ni Isa, ang mga luha ay muling bumabalisaw-saw sa kanyang mga mata. Mas kompleto ang gamit sa mga ospital doon. Mas magagaling ang mga doktor. Tama ka, Isa. Ako na ang bahala, mabilis na sagot ni Raf, ang kanyang i-doctor mode ay biglang umiral. Agad niyang tinawagan ang kanyang mga kontak sa isang kilalang pediatric hospital sa Maynila, ginamit ang kanyang impluensya para masigurado na agad maaasikaso si Cinco pagdating nila. Kasabay nito, inutusan niya ang kanyang driver na ihanda ang sasakyan para sa mahabang biyahe pabalik ng syudad. Sa loob ng ilang oras, si Cinco, kasama sina Isa, Raf, at Aling Nena, ay nasa daan na patungong Maynila. Si Cinco ay mahina, may mataas na lagnat, at hirap sa paghinga, ngunit pilit nang umingiti sa tuwing hahaplusin ni Isa ang kanyang noo. Si Raf naman ay laging nakaantabay, chine-check ang vital signs ng bata, at kinakausap ang mga doktor sa telepono para sa mga update. Pagdating nila sa ospital sa Maynila, agad na isinalang si Cinco sa mga pagsusuri. Pneumonia. Iyon ang naging diagnosis ng mga doktor. Kailangan itong manatili sa ospital ng ilang araw para sa gamutan at obserbasyon. Sa mga araw na iyon, hindi umalis si Raf sa tabi ni na Isa at Cinco. Kung hindi man siya ang direktang nag-aalaga sa bata, siya naman ang kumakausap sa mga doktor, nag-aasikaso ng mga papeles at bayarin, at nagbibigay ng lakas ng loob kay Isa na halatang pagod na at punong-puno ng pag-aalala. Si Dra.
Elena, nang malaman ang nangyari, ay agad na dumalaw sa ospital, dala ang suporta at pag-unawa. Huwag kang mag-alala, isa. Gagaling si Cinco. At nandito lang kami ni Raf para sa inyo. Si Aling Nena, na nooy puno ng pagdududa kay Raf, ay unti-unting nakikita ang tunay na pagkatao nito. Nakikita niya ang sinserong pagmamalasakit ni Raf hindi lang kay Cinco, kundi pati na rin kay Isa. Nakikita niya ang pagod sa mga mata nito, ngunit hindi ito nagrereklamo. Isang gabi, habang natutulog si Isa sa gilid ng kama ni Cinco, nilapitan ni Aling Nena si Raf na tahimik na nagbabasa sa isang sulok. Raf, Hijo, mahinang sabi ni Aling Nena. Salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa apo ko at para sa anak ko. Mailuha sa mga mata ng matanda. Patawarin mo ako kung naging mahirap akong pakisamahan sa iyo noong una. Natakot lang ako para kay Isa. Mumiti si Raf. Naiintindihan ko po, Nay. At wala po kayong dapat ipagpasalamat. Anak ko rin po si Cinco. Pamilya ko po kayo. Ang mga salitang iyon, ang pagtawag ni Raf ng Kinay kay Aling Nena, ay tuluyang nagpabago sa pananaw ng matanda. Sa wakas, natanggap na niya si Raf bilang bahagi ng kanilang pamilya. Samantala, ang issue tungkol sa blind item ay hindi pa rin namamatay. Ngunit dahil sa sitwasyon ni Cinco, napagtanto ni Raf na kailangan na niyang tuldukan ang mga espekulasyon. Sa tulong ng kanyang kaibigang EC consultant at sa suporta ni Dra. Elena, nagpasya si Raf na maglabas ng isang opisyal na pahayag. Hindi ito isang grand press conference. Isang simple ngunit taos-pusong video message ang kanyang ginawa na ipinost niya sa kanyang official social media page. Sa video, nakaupo si Raf, nasa likod niya ang isang simpleng pader ng ospital. Bakas ang pagod sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at pagmamahal. Sa lahat po ng nag-aalala at nagtatanong, panimula niya. Nais ko pong linawin ang mga bagay-bagay. Ang mga balibalitang kumakalat po tungkol sa akin at sa aking personal na buhay ay may katotohanan. Huminga siya ng malalim. Ako po si E. Rafael de Leon at ako po ay isang ama. Isang ama ng 5 napakagagandang anghel. Ang kanilang ina ay si Ehis Isabel Santos, isang babaeng matapang, mapagmahal, at gagawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Humihingi po ako ng paumanhin kung ang balitang ito ay nakaapekto sa ilan sa inyo. Ngunit hindi ko po ikinakahiya ang aking mga anak. Sila po ang aking inspirasyon, ang aking lakas. At gagawin ko po ang lahat, sa abot ng aking makakaya, para maging isang mabuting ama sa kanila at isang karapat-dapat na katuwang kay Isa. Sa mga oras na ito, ang isa po sa aming mga anak ay nasa ospital at lumalaban sa kanyang karamdaman. Hinihiling ko po ang inyong pangunawa at panalangin para sa kanyang mabilis na paggaling. Maraming salamat po. Ang video ay mabilis na naging viral. Ngunit sa pagkakataong ito, imbes na batikos at panghusga, bumuhos ang suporta at paghanga para kay Raf. Marami ang natouch sa kanyang katapatan, sa kanyang katapangan na harapin ang issue, at sa kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya. Ang mga komento ay puno ng dasal para kay Cinco at ng papuri para sa pagiging responsable ni Raf. Si Clarissa Villaverde, na umaasang ang eskandalo ay tuluyang sisira kay Raf, ay natalo. Ang kanyang mga paninira ay naging daan pa para mas makilala ng publiko ang mas mabuting bahagi ng pagkatao ni Raf. Ang kanyang mga ebidensya ay nawala ng saysay. Napahiya siya at ang kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad ay unti-unti na ring dumistansya sa kanya. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay idineklara na ng mga doktor na magaling na si Cinco. Oras na para umuwi. Habang nag-aayos sila ng gamit, si Cinco, na medyo mahina pa ngunit makulit na ulit, ay tumingin kay Raf na nagbubuhat ng kanyang mga laruan. Daddy Raf, tawag ng bata, ang boses ay malambing. Ito ang unang pagkakataon na tinawag niya si Raf ng Daddy, nang may buong kamalayan. Napatingin si Raf, ang puso niya ay natunaw. Lumuhod siya para magpantay sila ng bata. Yes, anak. Ngumiti si Cinco. Thank you po. At niyakap nito si Raf ng mahigpit. Si Isa, na nakamasid sa eksena, ay hindi na napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha ng kaligayahan, ng pasasalamat at ng pag-asa. Ang liwanag ay unti-unti nang pumapasok sa kanilang madilim na nakaraan. Ang pagbangon ay nagsisimula na.
Ang paggaling ni Cinco ay tila hudyat ng isang bagong simula para sa pamilya De Leon. Matapos ang unos na dala ng pagkakasakit nito at ang pagsabog ng katotohanan tungkol sa kanilang pamilya, isang bagong antas ng pag-unawa at pagtanggap ang namayani sa pagitan ni Raf at Isa. Ang mga pader na dating nakaharang ay unti-unti nang gumuho, napalitan ng tulay na binuo ng pagmamahal, pagpapatawad at pag-asa. Nagdesisyon silang manatili muna sa Maynila, sa bahay ni Dra. Elena na buong pusong nag-alok ng kanyang tahanan para sa kanila. Dito, sa ilalim ng isang bubong, nagsimulang mabuo ang isang tunay na pamilya. Ang mga araw ay napuno ng mga simpleng kasiyahan. Si Raf, na dati abala sa kanyang career at social life, ngayon ay mas pinipiling umuwi ng maaga para makasama ang mga anak. Natutunan niyang magpalit ng diaper ni Cinco, magbasa ng kwento kina Dos at Tres bago matulog, makipaghabulan kay Uno sa hardin, at tulungan si Cuatro sa mga simpleng puzzle. Ang dating playboy na si EUC De Leon ay unti-unti nang nagiging isang full-time na ama, at sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang minamahal ang bagong papel na ito. Si Isa naman, sa wakas, ay nakakaramdam na ng kapayapaan. Ang bigat na matagal niyang pinasan ay unti-unti nang gumagaan. Nakikita niya ang kaligayahan sa mga mata ng kanyang mga anak sa tuwing kasama nila si Raf. At sa mga ngiting iyon, unti-unti ring nahihilom ang mga sugat sa kanyang puso. Mas lalo niyang nakikilala si Raf, ang kanyang pasensya, ang kanyang pagiging malambing sa mga bata, ang kanyang sinserong pagsisikap na maging mabuting ama at katuwang. Ang dating takot ay napapalitan na ng tiwala, at ang dating sakit ay nahahalinhan na ng isang pamilyar, ngunit bagong kilig. Isang Sabado ng hapon, nagkaayaan silang mamasyal sa isang malaking parke sa syudad. Si Dra. Elena ay sumama rin, masayang-masaya na makitang buo at masaya ang kanyang apo at ang pamilya nito. Naglatag sila ng picnic blanket sa ilalim ng isang malaking puno, nagdala ng mga paboritong pagkain ng mga bata. Ang tawanan at sigawan ng 5 kambal habang naglalaro ng habulan at taguan ay musika sa pandinig ni Raf at Isa. Habang abala ang mga bata sa paglalaro at si Dra. Elena naman ay masayang nakikipagkwentuhan sa kanila. Naupo sina Raf at Isa sa ilalim ng puno, tahimik na pinagmamasdan ang kanilang pamilya. Ang saya nila, no, basag ni Isa sa katahimikan, isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sagot ni Raf, ang tingin ay nasa mga anak nila, ngunit ang ngiti ay para kay Isa. At mas masaya ako. Huminga ng malalim si Raf, tila may importanteng sasabihin. Kinuha niya ang kamay ni Isa, marahang hinaplos ito. Ang puso ni Isa ay biglang kumabog ng malakas, may kung anong kaba at excitement siyang naramdaman. Isabel Santos, panimula ni Raf, ang boses ay seryoso ngunit puno ng pagmamahal. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Isa. 5 taon na pala kitang hinahanap ng hindi ko man lang namamalayan. 5 taon na may kulang sa buhay ko, isang puwang na hindi ko alam kung paano pupunan. Nangingilid na ang luha sa mga mata ni Isa, ngunit pinakinggan niya lang si Raf. Nang dumating ka ulit sa buhay ko, kasama ang ating 5 bituin, pagpapatuloy ni Raf, isang maliit na kahon ang dahan-dahan niyang kinuha mula sa kanyang bulsa. Naintindihan ko na kung ano ang kulang. Kayo ang kulang sa akin, mahal. Binuksan ni Raf ang kahon, at tumambad ang isang simple, ngunit napakagandang singsing na may maliit na diamante sa gitna. Lumuhod siya sa harap ni Isa. Isabel Santos, ulit ni Raf, ang boses ay nanginginig na sa emosyon. Ngayong nahanap na kita, ngayong buo na ulit tayo, papayag ka bang maging Isabel De Leon na? Papayag ka bang bigyan natin ng walang hanggang kwento ang ating pagmamahalan, kasama ang ating 5 bituin? Ang mga luha ni Isa ay tuluyan ng bumagsak, ngunit ito'y mga luha ng kaligayahan. Hindi siya makapagsalita, kaya tumango na lang siya ng paulit-ulit. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Raf. Sa wakas ay nasabi niya, ang boses ay puno ng pagmamahal. Isinuot ni Raf ang singsing sa daliri ni Isa. Tumayo ito at niyakap si Isa ng mahigpit. Ang mga bata, na nakita ang eksena, ay nagsitakbuhan papalapit sa kanila, nagsisigawan sa tuwa. Yehey! Magpapakasal na si Nanay at si Daddy Raf. Sigaw ni Uno, habang sina Dos at Tres ay yumakap sa biwang ni Isa, at sina Cuatro at Cinco naman ay pilit na umaakyat sa likod ni Raf. Si Dra. Elena ay lumapit din, may luha ng kaligayahan sa kanyang mga mata.
Congratulations, mga anak! Ito na ang pinakamasayang araw para sa akin. Ang parke ay napuno ng kanilang tawanan at kasiyahan. Sa ilalim ng papalubog na araw, isang bagong kabanata ang opisyal nang nagsimula para kina Raph, Isa, at sa kanilang 5 bituin. Ang muling pagtibok ng kanilang mga puso ay hudyat ng isang walang hanggang pag-ibig. Sa mga sumunod na linggo, sinimulan nilang planuhin ang kanilang kasal. Simple lang ang gusto nila, isang seremonya sa hardin, dinaluhan ng kanilang mga pamilya at malalapit na kaibigan. Si Maria, ang matalik na kaibigan ni Isa, at si Dra. Elena ang naging mga abalang wedding planners. Ang mga bata naman ay excited na sa kanilang magiging papel, sina 2 at 3 bilang mga flower girls, si 1 bilang ring bearer, si 4 bilang coin bearer, at si 5 bilang little boss na tagabigay ng cute na ngiti sa lahat. Isang gabi, habang nagpapahinga si Raph sa sala matapos ang isang mahabang araw sa ospital, pumasok siya sa silid ng mga bata para mag-good night. Nakita niya sa ibabaw ng maliit na mesa ang isang papel na may drawing. Isang pamilya ng stick figures, isang matangkad na lalaki, isang babae na may mahabang buhok, at 5 maliliit na bata sa gitna nila, lahat ay magkakahawak kamay. Sa itaas ay may araw at bahaghari. At sa ilalim, nakasulat sa pambatang sulat kamay, "Gintay Happy Family, Daddy Raph, Nanay Isa, and us." Ang gumuhit ay si Tres. Dinampot ni Raph ang drawing. Napangiti siya. Isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa kanyang puso. Ito na iyon. Ito na ang buhay na matagal na pala niyang hinahanap. Ang kanyang masayang pamilya. Ang paghahanda para sa kasal ay puspusan na. Ang imbitasyon ay naipadala na, ang hardin ni Dra. Elena ay nagsisimula ng palamutyan ng mga puting bulaklak at parol, at ang mga damit pangkasal ni Raph at Isa, pati na rin ang mga kasuotan ng 5 maliliit na abay, ay handa na. Ngunit sa kabila ng excitement at saya, hindi maiiwasan ang ilang maliliit na alon na susubok sa kanilang tatag bago ang pinakahihintay na. Isang gabi, habang tinitingnan ni Isa ang kanyang simpleng wedding gown na nakasabit sa kanyang silid, bigla siyang nakaramdam ng isang pamilyar na kaba. Ang mga alaala ng kanyang nakaraan, ang mga sakit at takot, ay tila multong bumabalik. Paano kung hindi pala totoo? Bulong niya sa sarili, habang hinahaplos ang malambot na tela ng bestida. Paano kung panaginip lang ang lahat ng to? Paano kung magising ako isang araw at wala na ulit si Raph, wala na ang pangarap naming pamilya? Ang mga pag-aalinlangang iyon ay ibinahagi niya sa kanyang matalik na kaibigang si Maria, na dumalaw para tumulong sa mga huling detalye ng kasal. Ano ka ba naman, Bes? Sabi ni Maria habang inaayos ang belo ni Isa. Kitang-kita mo naman kung gaano ka kamahal ni Raph, at kung gaano niya kamahal ang mga bata. Normal lang yang kaba na nararamdaman mo. Pre-wedding jitters yan. Pero huwag mong hayaang talunin kanyan, okay? Pero paano kung hindi ako karapat-dapat para sa kanya, Maria? Malungkot na tanong ni Isa. Isa lang akong simpleng babae mula sa probinsya. Siya, si Irte Rafael de Leon. Ang dami niyang mas magaganda, mas matatalino, mas mayayamang babae na pwedeng makatuluyan. Niyakap ni Maria si Isa. Bes, itigil mo na iyang self-pity mo. Mahal ka ni Raph dahil ikaw si Isa. Ikaw ang nanay ng mga anak niya. Ikaw ang nagpatibok ulit ng puso niyang bato. At yun ang importante. Huwag mo nang isipin ang sasabihin ng iba. Ang mga salita ni Maria ay bahagyang nagpagaan sa loob ni Isa. Ngunit ang munting anino ng pagdududa ay naroon pa rin. Samantala, si Raph naman ay naharap sa isang maliit na pagsubok mula sa kanyang sariling pamilya. Ang kanyang tita Letty, isa sa mga kapatid ng kanyang ama na kilala sa pagiging konserbatibo at mapanghusga, ay nagpakita ng hindi magandang reaksyon ng opisyal na ipakilala ni Raph si Isa at ang 5 bata sa isang maliit na family dinner. Rafael, sigurado ka na ba talaga dito sa desisyon mo? Tanong ni Tita Letty, habang tinitingnan si Isa mula ulo hanggang paa, at pagkatapos ay ang 5 batang masayang naglalaro sa isang sulok. 5 anak agad? At hindi ba't malaki ang agwat ng estado niyo sa buhay? Ang mga salita ay pabulong ngunit sapat na para marinig ni Raph at Isa. Namula si Isa sa hiya at bahagyang sakit. Ngunit bago pa siya makapagsalita, sumagot na si Raph, mahinahon ngunit may diin. Tita Letty, sigurado po ako kay Isa at sa mga anak namin. Mahal na mahal ko po sila.
At ang estado sa buhay, hindi po iyon ang basehan ng pagmamahal o ng isang masayang pamilya. Kinuha ni Raf ang kamay ni Isa at pinisil ito. Si Isa po ang babaeng pakakasalan ko at sila po ang aking pamilya. Sana po ay matanggap niyo sila ng buong puso, tulad ng pagtanggap ko sa kanila. Natamim si Tita Letty. Ang ibang mga kamag-anak ni Raf, na una ring nagpakita ng bahagyang pag-aatubili, ay napangiti sa sinabi ni Raf. Nakita nila ang sinseridad at determinasyon sa mga mata nito. At kung akala nila ay tapos na ang mga pagsubok, isang huling desperadong hakbang ang ginawa ni Clarissa Villaverde. Nakatanggap si Isa ng isang registered mail, isang makapal na envelope na walang pangalan ng sender. Pagbukas niya, laman nito ay mga kopya ng mga lumang litrato ni Raf, kasama ang iba't ibang babae, mga artikulo tungkol sa kanyang pagiging playboy, at isang sulat na puno ng paninira at kasinungalingan tungkol kay Raf. Na kesyo ginagamit lang siya ni Raf, nababalikan din nito ang dati niyang buhay, na iiwanan din sila pagdating ng araw. Sa una, nakaramdam si Isa ng kirot at bahagyang takot. Ngunit nang maalala niya ang lahat ng pinagdaanan nila ni Raf, ang mga sakripisyo nito, ang pagmamahal na ipinapakita nito sa kanya at sa mga anak nila, ang mga pag-aalinlangan ay napalitan ng galit. Galit kay Clarissa sa patuloy nitong panggugulo. Imbes na maniwala sa sulat, ipinakita niya ito kay Raf. Nang mabasa ni Raf ang sulat at makita ang mga litrato, umiling lang siya, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Desperada na talaga siya, sabi ni Raf. Niyakap niya si Isa. Huwag mo nang pansinin yan, mahal. Ang mahalaga, alam natin ang totoo. At alam kong hindi mo na ako paniniwalaan pa sa mga kasinungalingan niya. Hindi na, Raf, sagot ni Isa, niyakap si Raf pabalik. Mas matatag na tayo ngayon. Ang mga munting pagsubok na iyon, sa halip na sirain sila, ay lalo pang nagpatatag sa kanilang relasyon. Mas naging malinaw sa kanila na ang kanilang pagmamahalan ay kayang lampasan ang anumang intriga o paghuhusga. Ilang araw na lang bago ang kasal. Sina Raf at Isa, magkahawak kamay na nakatanaw sa mga bituin mula sa balkon ng bahay ni Dra. Elena! Ang hangin ay malamig, ngunit ang init ng kanilang pagmamahalan ay sapat na para painitin ang kanilang mga puso. Handa na ako, mahal, bulong ni Isa, isinandal ang ulo sa balikat ni Raf. Handang-handa na rin ako, sagot ni Raf, hinagkan ang buhok ni Isa. Walang sinuman o anuman ang makakapigil sa kasal natin. Ito na iyon. Ang ating walang hanggan. Ang mga huling pagsubok ay nalampasan na. Ang tanging hinihintay na lang ay ang araw na sila'y magiging isa. Ang araw ay sumikat ng may kakaibang liwanag, tila nakikisaya sa pinakahihintay na sandali. Ang hardy ni Dra. Elena ay mistulang paraiso, napapalamu siya ng mga sariwang puting rosas, baby's breath, at mga kumukuti-kutitap na ilaw na nakasabit sa mga puno. Isang simpleng arko na binalutan ng mga bulaklak ang nagsisilbing altar. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng pag-ibig at ng matamis na musika mula sa isang string quartet. Sa isang silid, si Isa ay inaayusan ng kanyang matalik na kaibigang si Maria. Ang kanyang simpleng puting bestida, na may disenyong off-shoulder at mahabang lailayan, ay lalong nagpatingkad sa kanyang natural na ganda. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang maluwag na bun na may ilang hibla na malayang bumabagsak sa kanyang mukha, pinalamutya ng maliliit na puting bulaklak. Isang manipis na belo ang nakatakip sa kanyang mukha. Sa kabila ng ngiti sa kanyang mga labi, bakas ang kaba at matinding emosyon sa kanyang mga mata. Bes, ang ganda-ganda mo, naiiyak na sabi ni Maria habang inaayos ang huling detalye sa belo ni Isa. Parang kailan lang, umiiyak ka pa sa balikat ko dahil sa lalaking yan. Ngayon, pakakasalan mo na siya. Niyakap ni Isa si Maria. Salamat sa lahat, Bes. Hindi ko to mararating kung wala ka. Sa kabilang silid naman, si Raf ay tinutulungan ng kanyang best man, si Ikhi Miguel, na ayusin ang kanyang itim na tuksedo. Gwapo at matikas si Raf, ngunit hindi maitago ang kaba sa kanyang dibdib. Paulit-ulit niyang inaayos ang kanyang kurbata, pinupunasan ang namamasang palad. Relax ka lang, pre, natatawang sabi ni Miguel. Parang hindi ka sanay sa mga ganito, ah. Mas kabado ka pa kaysa noong una kang mag-opera. Iba to, pre, sagot ni Raf, na pangiti. This is for life. Ang limang kambal, ang pinaka-excited sa lahat, ay handa na sa kanilang mga kasuotan.
Sina Dos at Tres, ang dalawang babae, ay parang maliliit na prinsesa sa kanilang mga puting bestida, may hawak na maliliit na basket ng mga talulot ng rosas. Si Uno, ang ring bearer, ay seryosong-seryoso sa kanyang maliit na tuksedo, hawak ang unan na may dalawang singsing. Si Cuatro, ang coin bearer, ay tuwang-tuwa sa kanyang barong. At si Cinco, ang T-Little Boss, ay napaka-cute sa kanyang puting polo at shorts, handa nang magbigay ng matatamis na ngiti. Nagsimula na ang seremonya. Unang lumakad ang mga abay. Ang limang kambal, sa kanilang kakulitan at kainosentehan, ay umani ng mga ngiti at malumanay na tawa mula sa mga bisita. Si Uno, maingat na naglakad, tila pasan ang buong mundo sa kanyang responsibilidad. Sina Dos at Tres, sabay-sabay na nagsaboy ng mga bulaklak, minsan ay sa maling direksyon. Si Cuatro ay muntik pang madapa, mabuti na lang at naagapan ng kanyang lola Nena. At si Cinco, karga-karga ni Dra. Elena ay kumakaway-kaway sa lahat. Pagkatapos ay si Raph, kasama ang kanyang ina at si Dra. Elena sa magkabilang braso. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa dulo ng aisle, hinihintay ang kanyang mapapangasawa. At sa wakas, tumugtog na ang ikanon in ihi. Lahat ay napatingin sa pagpasok ni Isa, inaalalayan ng kanyang ina na si Aling Nena, na hindi mapigilan ang pagluha. Si Isa, sa kabila ng belo, ay tila isang anghel na bumaba sa lupa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Raph. Nang makarating si Isa sa harap ng altar, parahang inangat ni Raph ang kanyang belo. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, puno ng hindi masabi-sabing pagmamahal. Ang mundo sa paligid nila ay tila naglaho. Sila lang dalawa. We are gathered here today, simula ng pari, to witness the union of Raphael and Isabel in holy matrimony. Ang seremonya ay taimtim at emosyonal. Ang palitan ng mga personal na vows ang pinakatumimo sa puso ng lahat. Isabel Santos, sabi ni Raph, ang boses ay nanginginig sa emosyon, hawak ang mga kamay ni Isa. Sa harap ng Diyos, ng ating mga pamilya at kaibigan, ipinapangako ko na mamahalin ka ng walang hanggan. Ikaw ang aking limang bituin, Isa, na nagbigay liwanag sa madilim kong kalangitan. At ikaw ang ika-anim, ang pinakamaliwanag sa lahat, ang araw na bumubuhay sa aking mundo. Pangako, aalagaan kita, igagalang, at mamahalin sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan, hanggang sa huling tibok ng aking puso. Si Isa naman, habang pinipigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha, Rafael de Leon, ikaw ang katuparan ng lahat ng aking mga dasal. Ang lalaking hindi ko inaasahang darating, ngunit siyang kukumpleto sa aking pagkatao. Ikaw ang ama na pinangarap ko para sa aking mga anak. Sa harap ng Diyos, ipinapangako kong mamahalin ka, uunawain at sasamahan sa lahat ng pagsubok ng buhay. Ikaw ang aking kanlungan, ang aking lakas, ang aking walang hanggan. Ang pagsuot ng singsing, ang T.I.Dus, at ang matamis na halik ay sinundan ng masigabong palakpakan at mga luha ng kaligayahan mula sa mga bisita. Opisyal na silang N.E. and Hembres de Leon. Ang reception ay ginanap din sa Hardin. Isang simpleng salo-salo, puno ng tawanan, kwentuhan at masasarap na pagkain. Nagbigay ng mga mensahe sina Dra. Elena, Maria, Aling Nena at Hiti Miguel. Ang unang sayaw ni Raph at Isa bilang mag-asawa ay puno ng kilig at pagmamahal. Maya-maya pa, sumali na rin ang limang kambal sa sayawan, ginawang parang isang masayang laro ang dance floor. Gabi na. Ang mga bisita ay unti-unti nang nagsisiuwian. Ang natira na lang ay ang malalapit na pamilya. Sina Raph at Isa, kasama ang kanilang limang anak, ay magkakasamang nakaupo sa isang malaking picnic blanket na inilatag sa damuhan, nakatingala sa kalangitan na puno ng nagniningning na mga bituin. Ang gaganda po ng mga stars, Daddy, sabi ni Dos, nakasandal sa balikat ni Raph. Niyakap ni Raph si Isa, na nakasandal naman sa kanya. Anak. At yan ang ating limang pinakamagagandang bituin, sabi ni Raph, sabay kindat sa limang bata na nakapalibot sa kanila. Hinalikan niya ang noo ni Isa. At ang nanay niyo siya ang aking araw, ang aking buwan, ang aking buong kalawakan. Nagtawanan sila, ang kanilang mga puso ay puno ng kapayapaan at walang hanggang pag-ibig. Ang pamilyang minsan ay nabuo sa isang hindi inaasahang pagkakataon, sinubok ng panahon at mga pagdududa, ay sa wakas ay buo na, pinag-isa ng pagmamahal na kayang lampasan ang lahat. Ang limang bituin ay nagniningning ng buong liwanag, at sa gitna nila, ang pag-ibig ni Raph at Isa,
isang pag-ibig na magiging gabay nila tungo sa kanilang walang hanggan. Isang mensahe mula sa may akda. Mga minamahal kong mambabasa at tagapakinig. Una sa lahat, nais kong iparating ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at paglalakbay kasama sina Isabel, Rafael, at ang kanilang 5 bituin mula sa unang kabanata hanggang sa ating pagtatapos. Ang bawat minuto na inyong inilaan upang pakinggan o basahin ang kanilang kwento ay isang malaking karangalan para sa akin. Maraming salamat po. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, para na rin akong naging bahagi ng buhay nila. Naramdaman ko ang kaba ni Isa sa bawat pagtatagpo nila ni Raf, ang takot niyang mabisto ang kanyang lihim, at ang walang kapantay na pagmamahal niya sa kanyang mga anak. Nasaksihan ko ang unti-unting pagbabago sa puso ni Raf, mula sa pagiging mailap at praktikal, hanggang sa pagyakap niya sa responsibilidad at pag-ibig na hindi niya inaasahan. May mga pagkakataon na napapangiti ako sa mga simpleng eksena ng pamilya, at may mga sandali rin namang napapaluha ako sa bigat ng kanilang mga pinagdadaanan. Ang pagbuo sa bawat karakter, sa bawat tagpo, ay isang paglalakbay na puno ng iba't ibang emosyon, may tuwa, may hamon, ngunit higit sa lahat, may inspirasyon. Sa likod ng mga drama, kilig, at mga hindi inaasahang pangyayari, ang kwentong ito ay naghahatid ng ilang mahahalagang mensahe na sana itumatak sa inyong mga puso. Una, ang walang kapantay na lakas ng pag-ibig, pag-ibig ng isang ina sa kanyang mga anak, pag-ibig na kayang magpatawad at magbigay ng pangalawang pagkakataon, at pag-ibig na kayang baguhin ang isang tao. Ikalawa, ang kahalagahan ng pamilya, sa anumang anyo nito. Ang pamilya ang ating sandigan, ang ating lakas, at ang ating tahanan. At higit sa lahat, nais kong iparating na gaano man kabigat ang mga pagsubok na ating kinakaharap, gaano man kadilim ang ating nakaraan, laging may pag-asa. Laging may liwanag na naghihintay, basta tayo'y magtitiwala, magpapatawad, at matututong buksan muli ang ating mga puso. Ngayong natapos na natin ang kwento ni na Isa at Raf, nais ko sanang marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Sinong karakter ang pinakanatumimo sa inyo? Ano ang aral na inyong napulot? Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng inyong mga komento. Ang inyong mga mensahe ay lubos kong pinapahalagahan. At kung nagustuhan ninyo ang kanilang kwento, sana'y maibahagi ninyo ito sa inyong mga kaibigan at kakilala upang mas marami pa ang makasubaybay at makakuha ng inspirasyon. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Hanggang sa ating muling pagkikita sa mga susunod pang kwento. Nagmamahal. Ang inyong may akda.